everyone! This is Spell Ann here and welcome to our Vlogmas number 6. Same day filming and editing tayo, maragang taong ito. Sobrang busy ko pagpasok ng December. Meron akong bagong product na ibinibenta. Umpisahan ko siya ng November. Ito nga, meron tayong Vlogmas everyday vlog. So, kailangan ko ring mag-film and mag-edit everyday para every night meron akong mai-upload. But yeah, okay lang kahit sobrang busy. Masaya naman ako at mahal naman natin yung ginagawa natin. Kaya okay lang. So, for today's video, magkwentuhan muna tayo. Kwentuhan lang. Kwentuhan. So, for today's video, share ko lang sa inyo yung nagkakaabalahan ko right now. I started selling handmade press-on nails. Ito yun. Ayan. So, ano ba yung mga handmade press-on nails? So, ano to, mga press-on nails, false nails, fake nails, ganyan. Pero ito, hand-painted. So, ako mismo nag-paint nito gamit yung mga gel polish. Yung nails na gamit dito is yung soft gel nails. Same sa ginagamit kapag nagpapa-nail extension tayo sa salon. Pero itong mga handmade press-on nails, they are press-on nails. So, press-on, ipipress mo lang siya sa yung nails and instantly meron ka ng magandang kuko. Press-on. So, pwede tayong gumamit dito ng glue tabs. Ganyan. Or merong mga liquid glue na available. So, based sa mga una kong napagbentahan itong aking handmade press-on nails, iba-iba din ang preference ng mga girls sa kung ano ang mas gusto nilang adhesive. Ako, ito yung pinaka-favorite kong glue tabs. Itong kulay yellow na to. Kaya ito yung isinama ko dito sa ating handmade press-on nails. But I found out na hindi lahat gusto yung mga ganitong klase na pangdikit sa nails. So yung iba mas prepare nila yung liquid glue. And may nagsabi nga sa akin na mas long-lasting daw yung liquid glue sa kanila kesa dito. While based on my experience, mas naglalast itong glue tabs na to for me. Ito yung sinama ko dito sa press-on nails na binibenta ko kasi for me, ito yung pinaka malakas or pinakamagandang pandikit. Yun pala, iba-iba rin talaga ng preference ang mga girl. I'm still learning. Ino-observe ko din yung mga una kong napagbentahan kung ano ba talaga ang mga prepare nila. And yung ibang mga press-on nails na binibenta, hindi ganito yung glue tabs na kasama. Ang kasamang glue tabs is yung regular. Ito yung regular na glue tabs. Clear siya. And based on my experience, hindi ganun kakapit ito. Naglalast to sa akin ng 1 to 2 days. Pero once talaga nabasa na yung kamay ko, kahit maganda pa yung preparation ng aking nails, natatanggal na siya. And mas manipis siya compare dito sa glue tabs na to. Kaya ito yung mas pinili kong isama dun sa mga binibenta ko. Pero yung iba, hindi sila nagsasama ng ganitong glue tabs kasi etong glue tabs na to, maharlika to guys, mahal to. So, this is much cheaper, I think. 5 pesos each lang to kapag binili mo. So, pwede mong isama sa mga handmade press-on mo. And sila nga ganito yung isinasama nila. Parang kit na siya. Meron siyang regular glue tabs. Meron kasamang alcohol pad. Maliit na nail file. Wooden pusher, and eto yung liquid glue. Ganito yung kit na sinasabi nila. And eto kasing nail file, wooden pusher, and yung alcohol pad is ginagamit sa pag-prep ng nails bago ka maglagay ng handmade press-on. So, meron akong instruction on how to wear press-on nails. Ilalagay ko na lang siguro sa card para mapanood nyo rin or yung link niya sa description box. So, yun nga, I'm still observing. Pinag-aaralan ko pa rin kung ano ba talaga ang magandang isama ko sa aking mga handmade press-on nails. But I think, papalitan ko baka yung kit na lang yung isama ko based na rin dun sa mga opinion, yung mga una nang nakabili. We will see. Naaral ko pa rin talaga. So, hindi ako nail tech. Actually, I was looking for, parang training center. Iniisip ko kung saan ba pwedeng mag-training para matuto magkabit ng mga nail extensions, no? So, gusto kong mag-training or kung may school, makapag-enroll para magkaroon ng certificate, para makapag-offer ng nail extensions. Pero ako kasi hindi naman ako marunong maglinis ng kuko. Kahit sa sarili ko, hindi ako marunong. Pero ever since talaga teenager ako, mahilig akong gumawa ng nail art. So, mahilig ako gumawa ng mag-design sa mga nails. So, siguro mag-post ako ng mga picture dito ng mga nagawa kong designs before. Ang gamit ko pa is yung mga regular nail polish. Mahilig talaga akong mag-design ng mga nails. And siguro dahil na rin sa lola ko, yung lola ko ang nagturo sa akin mag-design ng nails. So,
sobrang na-enjoy ko yung paggawa ng handmade press-on nails. Ako personally, addict ako sa press-on nails or mga fake nails. Pag may mga event, special occasion, nagsusuot talaga ako ng mga ganito. Kaya naisip ko rin na why not magbenta, 'di ba? I just started selling this nga, yung mga handmade press-on nails. Nag-start akong mag-post ng November 19 yata. And so far, may mga orders naman ako. Ito na lang yung mga natitira kong ano ngayon. Ito na lang yung mga natitira dito na on hand. Pero yung iba nagpagawa sila, nag-request sila ng design. Ayan. Hindi ko makikita nyo ba? Ayan, tingnan nyo to, black. Ito parang Christmas design. Ito ang ganda. Very girly lang, oh. Ayan yung mga design na nagawa ko. And siguro mag-post pa ako sa screen ng iba pang mga design na nagawa ko. Or by the end of video, isama ko yung mga designs na nagawa ko na. And siguro right now, December 6, nakabenta na ako ng mga 15 pieces ng press-on nails. That's why naging busy rin ako nitong mga nakaraan. Dahil yung iba mga custom made. Mahilig ako magbenta ng kung ano-ano since I think 2013, nag-online selling na ako pero mahina talaga ako sa marketing. Alam ko yan sa sarili ko. Meron akong nag-take ako ng online class ng social media marketing sa, I forgot the site. Lagay ko na lang siguro sa screen pero hindi ko siya natapos. Ilang years na siya, hindi ko pa siya natapos. Pero nasa akin naman yung video. So that was an online course. Meron akong online course ng social media marketing na hindi ko natapos. Up until now, hindi ko natapos. Pero nasa akin naman yun. Videos nun, yung course nun. Pwede ko namang panoorin. Kaso sa sobrang tagal ng ilang taon na, feeling ko outdated na yun. So yun pa yung inaaral ko, yung market ng handmade press-on nails. And since medyo naghigpit na nga sa Shopee and TikTok, which is sila yung pinakamalaking platform sana para magbenta. Yon sa Facebook lang. Kasi nga ngayon, ang TikTok and Shopee is nagre-require na ng BIR. So, kawawa yung mga small seller like me. So, I used to have TikTok shop and Shopee seller shop. Kung ano-ano lang yung tinda ko doon eh. Meron ako nagtinda akong ukay. And basta mga kung ano-ano and nakabenta pero hindi ganun kalakas. Small time seller lang talaga. So, paano naman ako kukuha ng BIR kung hindi naman kayang i-sustain ng sales ko yung BIR. Kapag mababa naman yung sales mo, wala ka naman yatang babayaran sa BIR but still you need to do the paperworks and medyo, ewan ko, parang medyo hassle and nakakatakot. Mahirap basta-basta magpa-register sa BIR nang wala ka namang malaking business, you know. So, thank you so much dun sa mga umorder sa akin na talagang para ako na training. Lalo akong natuto, no? Lalo akong natutong gumawa ng mga nail arts. Parang saya ko gumawa nito ha. Alam niyo yun, kapag gusto niyo yung ginagawa niyo, hindi kayo nakakaramdam ng pagod. Pag mahal mo yung ginagawa mo, parang hindi ka nagtatrabaho. Sobrang saya ko lang ngayon gumagawa ako ng mga ganito, nagbebenta ako nito. And ang saya ko rin makita na ang gaganda ng mga nails ng mga clients ko or ng mga buyers ko. So, thank you so much dun sa mga unang buyers ko ah. Especially kay Tinrowa and sa mga workmates niya. So, meron pa ako mga nakabinbin na orders, naubos yung stocks ko ng materials, kaya nag-order pa ako. So, yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo itong happiness ko, happiness. And newbie lang ako ha, kung meron kayong mga suggestion for me, and comment lang kayo sa baba. Baguhan lang ako, I'm a newbie. Pero kung gusto nyong i-share ko sa inyo kung ano yung mga unang materials na binili ko to start this handmade press-on nails business, and comment din kayo dyan, siguro gagawa natin ng video next time. So sa end ng video na to, ipopost ko yung mga designs na nagawa ko, papakita ko sa inyo. So yun lang muna for this video. Please don't forget to thumbs up this video if you like it, and please do subscribe if you haven't already, and see you on my next video. Tomorrow pala. See you tomorrow dahil naka-vlogmas tayo. Don't forget to love yourself. Bye! Thank you for watching!